Sa mga bago pa lamang sa aking channel, ay naniyahan ko po kayo na mag-subscribe at i-like ang aking video dahil malaking bagay na po ito para sa aking channel. Maraming salamat at tara, simulan na natin to. Magandang gabi sa iyo, Sir Mark. Tawagin niyo po ako sa pangalang Arnel, Tubong Mindanao. At ang kwento kong ito ay nangyari sa Pulumulok, South Cotabato. Ang kwentong aking ibabahagi ay karanasan ko patungkol sa aswang. Nasa 16 na taong gulang ako sa panahon na mangyari ang kwento kong ito. Sa pagkaalala ko, uso pa yung mga usap-usapan patungkol sa kay Maria Labo na nakarating na raw ito sa lugar namin. Kaya halos mga kabataan sa amin ay hindi masyado gumagala sa kung saan-saan, lalo na sa ranso. Simula nang ako'y nagkaedad sa 10 taon, ay sinanay na ako ng aking ama na mag-alaga ng mga baka at madalas nito ako isama sa ranso para doon dalhin ang mga alaga naming baka. At babalikan na lamang namin ito sa tanghali para dalhin sa ilog painumin ng tubig. Malawak po kasi ang mga taniman doon at dahil kakatapos lang ng pag-harvest ng mga mais sa ranso. At tuwing hapon naman ay bumabalik kami sa ranso para kunin ang mga alaga namin at ibalik ito sa kanilang pinagsisilungan. Ganun po kasi dito sa amin. Tuwing hapon ay dapat nang dalhin sa silong ang mga alagang baka dahil kapag naiwan ito sa ranso ay malamang sa malamang wala ka nang babalikan kinabukasan. Dahil maraming magnanakaw ng mga alagang baka at minsan naman ay hinihinilaan na binibiktima ng mga aswang ang mga alagang baka. Marami na kasi sa amin ang nakaranas na ng mga ganitong pangyayari. Ang masakit pa ay madalas mawala ay ang mga buntis na baka. Kaya suspetsya ng mga taga sa amin ay kagagawa ng mga aswang. Dahil mayroon madalas matagpuan na patay na baka sa bandang gilid na ng bundok. At wasak ang parting tiyan nito at nawawala ang mga lamang loob ng hayop. Kaya pinagtsatsagaan na lamang namin na palaging puntahan sa ranso para dalhin pa uwi tuwing hapon ang mga alaga naming baka. Kahit may kalayuan sa amin ang ranso ay amin pa rin itong binabalikan dahil mahirap na at ayaw namin masayang lamang ang aming tiyaga sa pag-aalaga sa mga baka. Tapos mawawala na lamang, di ba? Minsan, ginagabi din kami sa pag-uwi galing sa ranso dahil hinihintay din namin kasi matapos ang pagbaha ng ilog dahil napakalakas po kasi ng agos ng ilog sa tuwing babaha ito. May ilog pa kasi kaming tinatawid at sa ilog din na ito pinapaliguan ng mga alaga naming baka. Isang araw ay inanyayahan ako ng aking ina na pumunta sa ranso para pumunta sa bahay ng kasin ng aking ina dahil merong handaan ang gaganapin sa bahay ng kasin ng aking ina. Tawagin niyo po sa pangalang Manang Bilin ang kasin ng aking ina. Habang naglalakad po kami ng aking ina papunta sa ranso ay may nakasalubong po kami isang matandang lalaki. Ngumiti po ang matanda sa amin ng aking ina at agad naman po itong binati ng aking ina na magandang araw. Nang makalayo na kami ay sinabihan ako ng aking ina na lawayan ko ang pusod ko at mag-sign of the cross sa tiyan ko ng 7 beses upang maiwasan kong mausog ako ng matanda dahil ayon pa sa aking ina ay duda po ito sa matanda na aming nakasalubong. Pagkarating namin sa bahay ni Manang Bilin ay nagulat po kami ng aking ina dahil ang matanda na aming nakasalubong na bumaba sa ranso ay nauna pang dumating sa amin. Kaya nagtaka ang aking ina at gayon na rin po ako. Dahil yung matandang lalaki kanina kapag lumakad ay napakabagal at hirap ito sa kanyang paglalakad. At kung sasabihin nyo naman na baka may dinaanan na ibang daan ang matanda
ay napakalabo po iyon dahil isa lang po ang daanan papunta sa ranso. Dahil ang dinadaanan papuntang ranso ay napagitnaan ng dalawang bangin at yung ibang bahagi ay pampang na po iyon. Mataas na parte kasi yung ranso at kung may ibang daan man ay nandoon na sa ibang purok o baryo. Kaya nagtataka po kami ng aking ina kung paano nakarating ng ganong kabilis ang matanda sa bahay ni Manang Bilen at hindi man lang namin ito nakita na dumaan at nauna sa aming dinadaanan. Dahil sa aming pagtataka ay napansin po ito ni Manang Bilen dahil titig na titig po kami ng aking ina sa matandang lalaki. "O Kas, pansin ko kanina ka pa tingin ng tingin sa matandang lalaki na yun ah. May problema ba? Huwag mong sabihin nagkakagusto ka sa matanda na yan." Pabirong tanong ni Manang Bilen sa aking ina. "Tse, tumigil ka Kas ah. Yung pagkaluka-luka mo, di mo pa rin tinitigilan. Ba't naman ako magkagusto dyan?" Sagot ng aking ina sa kanyang kasen. "O ba't titig na titig ka?" Dagdag na tanong ni Manang Bilen sa aking ina. At doon na ibinahagi ng aking ina sa kanyang kasen ang patungkol sa matanda na kanina'y amin lang nakasalubong habang ito'y pababa ng ranso. Habang ibinabahagi ng aking ina sa kanyang kasen ang patungkol sa matanda, ay nakita kong nakatitig na ang matanda sa amin. At hindi lang ito basta titig na normal, kundi meron itong gustong iparating sa amin ng aking ina. Dahil yung kaninang malumay nitong pagmumuka ay bigla na lamang itong napalitan na parang galit na galit. Siguro pamilyar na kayo sa gusto sabihin. Kaya agaran kong ipinagsabi kay inay na ang lalaking matanda ay nakatitig ito sa amin. At doon na inanyahan na lamang kami ng kasin ng aking ina na pumasok na sa bahay nila at makakain na kami. Nang akmang kakain na sana ako, ay nakaramdam ako ng pananakit ng aking tiyan sa hindi maipaliwanag na dahilan. Hanggang sa namimilipit na ako sa sobrang sakit ng aking tiyan. Kaya nag-aalala na ang aking ina at si Manang Bilen. Agad namang kumuha ng gamot si Manang Bilen para sa sakit ng tiyan. Agad naman akong uminom at nakaramdam ako ng kunting kaginawaan. Ngunit panandalian lamang iyon. Sa halip na mawala ang sakit ng tiyan ko, ay lalo pang sumakit na parang may pumipiga sa loob ng tiyan ko. Hindi ko mapigilan ang pagmumura nun hanggang sa naalala ng aking ina na hindi kaya nausog ako ng matanda. Kaya agad naman pinatawag ni Manang Bilen sa kanyang asawa kung pwede tawagin ang matanda na pwede ibalik nito ang usog sa kanya. Alam nyo naman siguro ang usog, di ba? Ganun kasi dito sa amin. Naniniwala kami sa mga ganyang bagay dahil wala naman sigurong mawawala kung maniniwala ka. At doon na nga, naabutan ng asawa ni Manang Bilen ang matanda na paalis na sana ito. At mabuti na lamang ay pumayag ito na pagbigyan ang kunting pabor ng asawa ni Manang Bilen. Pumasok ang matanda sa bahay nila ni Manang Bilen at pinahida nito ang aking tiyan ng kanyang daliri ng 7 beses. At maya-maya lang ay paunti-unting nawawala ang sakit ng tiyan ko. At nang matapos mapahiran ang aking tiyan, ay dali-dali nang lumabas ang matanda. Gusto pa sana itong anyayahan ni Manang Bilen para kumain, ngunit hindi ito pinansin ng matanda at lumabas na ng bahay. Kaya hinayaan na lamang ito ni Manang Bilen dahil baka may pupuntahan pa ito. Ngunit may napansin ng aking ina na may tumutulo mula sa altar at nang tiningnan ito ni Manang Bilen ay ang langis nito na kumukulo at umaapaw sa sisidlan nitong bote.
Kaya doon na napagtanto ng asawa ni Manang Belen na tawagin natin sa pangalang Mag Ignacio. Di nito tunay na pangalan. Kaya pala dali-dali nang lumabas ang matanda dahil napansin pala nito ang langis sa altar. Uwi ka pa ni Mang Ignacio. Kaya pala marami akong naririnig na kwento patungkol sa matanda na yan. Dahil totoo pala ang usap-usapan patungkol sa matanda na ito na isa itong bantog na aswang sa ranso. Dagdag panawika ni Mang Ignacio. Mga nasa bandang alas 5 na ng hapon nang mapagpasyanan ng aking ina na umuwi na kami dahil palubog na ang araw at baka abutin kami ng gabi sa pag-uwi. Kaya agad na kaming nagpaalam sa kay Manang Belen. Bago pa man kami makauwi ay pinadalhan nito kami ng mga natirang pagkain at para na rin daw may maulam kami mamaya sa hapunan. Tinanggap ito ng aking ina at nagpasalamat saka na kami umuwi. Mahaba-haba din ang aming lalakarin sa pag-uwi ng aking ina at mabuti na lamang ay may nakasabayan kami sa pag-uwi dahil maraming taga-baryo o purok namin ang pumunta sa ranso para kunin at dalhin ang mga alaga nilang baka. Kaya medyo nawala yung konting kaba ko dahil baka bigla na lang muli magpakita ang matanda sa amin. Mga nasa lagpas alas 6 na ng gabi kami nakarating sa bahay at mabuti naman wala kaming may naramdaman na kakaiba. Isang hapon, nang binalikan namin ng aking ama ang mga alaga naming baka, ay nakita namin na nawawala sa kinaroroonan ang isa naming alagang baka. Kaya hinanap namin ito sa kalapit na taniman kung saan may mga alagang baka. Dahil baka nakawala lang ito sa pagkatali at tumungo ito sa ibang mga baka. Ganon kasi yung mga baka, di ba? Pag nakawala, matatagpuan mo ito sa ibang baka na nakikisama. Yun yung inakala namin ng aking ama. Dahil pag nakawala yung mga alaga namin, ay hahanapin lang namin sa katabi nito. Ngunit sa unang pagkakataon, doon kami nagkamali ng aking ama. Dahil hindi namin mahanap ang nawawala naming alagang baka. Basang-basa na kami sa pawis dahil kung saan-saan na kami nakarating ng aking ama sa paghahanap at kung sino-sino na rin ang tinatanong namin kung may nakita ba silang baka na pag-alagala. Ngunit wala talaga. Hanggang sa naabutan na kami ng dilim sa paghahanap. Kaya umuwi kami ng aking ama para ihatid ang iba naming alaga at kumuha ng ilaw sa bahay para may pagpatuloy namin ang paghanap. Pagkarating sa bahay ay agad namin ipinasok sa silong ang mga alaga naming baka at kumuha ng ilaw. Nagtanong ang aking ina kung bakit napapaluwa ang aking ama. At sinabi naman nito na nawawala ang buntis naming alagang baka. Kaya napamura ang aking ina at ako naman ay humingi ng pabor sa dalawa kong kaibigan kung pwede ba nila kaming samahan sa ranso para hanapin ang nawawala naming baka. Pumayag naman ang dalawa kong kaibigan na si Duni at Patrick. Nagdala ang mga ito ng sarili nilang ilaw at itak. Kaya napatanong ako, ba't kailangan pa magdala ng itak Maghanap lang naman tayo ng alaga naming baka. Sumagot itong kaibigan kong si Patrick. Mahirap na. Baka may makasalubong pa tayo dun sa ranso. Di nyo ba naririnig ang usap-usapan patungkol sa isang matanda na nambibiktima ng mga alagang hayop at pati na rin sa mga kapwa natin? Kaya bahagya nagsitayuan ang mga balahibo ko dahil sa sinabi ng kaibigan ko. Nang tumungo na kami sa ranso at nang makatawid na kami sa ilog papasok sa daan na napagitnaan ng mga bangin, ay may nakita kaming isang malapad na ibon ang lumipad sa itaas namin. Kaya napamurang aking ama. Akti naman papasok pa nga lang kami sa ranso, pinaunlakan mo na agad kami. Saad ng aking ama. Nang patungo na kami sa ranso at nang makatawid sa ilog papasok sa daan,
na napagitnaan ng mga bangin ay may nakita kaming isang malapad na ibon ang lumipad sa itaas namin. Kaya napamura ang aking ama. Takte naman papasok pa nga lang kami sa ranso, pinaunlakan mo na agad kami, saad ng aking ama. Pinagpatuloy lamang namin ang aming paglalakad hanggang sa naisipan ng aking ama na kung pwede kami maghiwa-hiwalay para mabilis namin mapuntahan ang mga lugar na posible na kinaroroonan ng aming mga alagang baka. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad patungo sa gilid ng bukid ay aksidenteng natamaan ng ilaw ang sa bandang gilid ng taniman ng mais ay may mga mapupulang mata na nakatitig sa amin. Akala namin nung una ay mga mata lamang ito ng mga alagang baka o di kaya alagang baka namin. Dahil sa oras na yon ay posibleng may mga baka pa ang naiwan. Kaya tinitigan lamang namin ito hanggang sa dahan-dahan kaming lumapit. Baka nga alagang baka namin iyon. Pamilyar naman siguro kayo, di ba? Lalo ng mga taga-probinsya. Kapag nailawan mo mga mata ng alagang baka, ay lumiliwanag ito. Ngunit hindi nga lang sobrang pula, di tulad sa aming nakikita. Nang patungo na kami sa ranso at nang makatawid sa ilog, papasok sa daan, na pagitnaan ng mga bangin, ay may nakita kaming isang malapad na ibon ang lumipad sa itaas namin. Kaya napamura ang aking ama. Pakti naman papasok pa nga lang kami sa ranso, pinaunlakan mo na agad kami, saad ng aking ama. Pinagpatuloy lamang namin ang aming paglalakad hanggang sa naisipan ng aking ama na kung pwede kami maghiwa-hiwalay para mabilis namin mapuntahan ang mga lugar na posible na kinaroroonan ng aming alagang baka. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad patungo sa gilid ng bukid ay aksidenteng natamaan ng ilaw ang sa bandang gilid ng taniman ng mais ay may mga mapupulang mata na nakatitig sa amin. Akala namin noong una ay mga mata lamang ito ng mga alagang baka o di kaya alagang baka namin. Dahil sa oras na yon ay posibleng may mga baka pa ang naiwan. Tinitigan lamang namin ito hanggang sa dahan-dahan kaming lumapit. Baka nga alagang baka namin iyon. Pamilyar naman kayo siguro, di ba? Lalo ng mga taga-probinsya. Kapag nailawan mo mga mata ng baka ay lumiliwanag ito. Ngunit hindi nga lang sobrang pula, di tulad sa aming nakikita. Kaya napatigil kami sa paglalakad patungo sa nakita namin. Ang kaninang mapayapa na paligid ay bigla itong umiba. Lumakas ang hihip ng hangin na nagmumula sa bandang itaas. At kaninang kalmado naming pakiramdam ay napalitan ito ng takot at kaba. Dahil ang kaninang mga mata lamang ay unti-unti itong lumalapit sa amin at unti-unti na naming naaninag ang tunay na anyo ng nilalang. Doon na kami nagpanik ng mga kaibigan ko dahil isang dambuhalang aso ang dahan-dahan na lumalapit sa amin. Habang naglalawa ito na parang takam na takam sa kanyang nakikita. Hinatak namin ang mga dala-dala naming itak para sa gayon ay handa kami kung sakali mang umatake ang nilalang. Habang dahan-dahan kaming naglalakad paatras patungo sa gilid ng bukid para sa gayon ay makahanap kami ng maaari naming pagtaguan. Ngunit napansin ito ng nilalang na masabi naming aswang. Kaya agad nito kami inatake. Kaya winasiwas namin ang hawak naming mga itak nang sa ganon hindi makalapit ng tuluyan ang nilalang. Tumalon ang nilalang lagpas sa aming mga uluhan. Pumunta ito sa bandang likuran at napansin nito kung ano ang binabalak namin. Kaya hinarangan nito ang dinadaanan patungo sa bukid.
Labis ang takot ang nararamdaman naming magkaibigan, lalo na wala kaming may paghihinga ng tulong at malayo rin ang kinaroroonan ng aking ama at ina dahil nga naghiwa-hiwalay kami. Pilit ko mang pinapalakas ang kalooban ko, ngunit nangingibabaw talaga ang takot na nararamdaman ko. Sino ba naman ang hindi matatakot, di ba? Isang dambuhalang aso ang nasa harapan namin at ang leksi pa kung kumilos ito. Walang tigil na manawin na siwas ng dalawa kong kaibigan ang kanilang itak, hanggang sa naisipan ng mga ito na ikiskis ang dalawang itak nang sa ganon matakot ang nilalang dahil mabisa raw itong pantaboy ayon sa mga matatanda. Ngunit akala namin ay matataboy namin ito sa ganoong paraan. Pero mas lalong nagalit ang nilalang at umatungal ito na mas lalong nagpatindig ng mga balahibo namin. Sumugod ang nilalang sa amin at nagawa nito mapatumba ang isa sa aking mga kaibigan dahil napakabilis na nitong kumilos. Akmang susugod sana ang nilalang nang bigla ito napaiyak dahil tinamaan pala ito ng itak na binato ng kaibigan ko sa bandang gilid nito. Biglang nanghina ang nilalang dahil sa sugat na natamo. Kaya maya-maya pa ay nagpalit ito ng anyong ibon at lumipad sa bandang itaas namin. Ngunit tanaw pa rin namin ito dahil sa liwanag na nagmumula sa buwan. Pumalikhik ng napakalakas ang nilalang habang hinahampas-hampas nito ang napakalapad na pakpak nito. Kumuha kami ng bato sa gilid ng daan para sana batuhin ang nilalang. Pero bago pa man kami makadampot, ay lumipad na ito palayo patungo sa kung saan balak naming pumunta. Kahit nakita namin na doon sa paanan ng bundok patungo ang aswang, ay amin pa rin itong pinuntahan dahil malakas ang loob ko na nandoon napadpad ang aming mga alagang baka. Nagpatuloy kami sa paglalakad patungo sa paanan ng bundok. Habang naglalakad, ay nakasalubong namin ang matanda na paugod-ugod kung maglakad. Kung di ako nagkakamali, ito din yung matanda na nakasalubong namin ng aking ina at umusog na rin sa akin. Nagtataka ako dahil sa aking nakita sa matanda. Dahil kung maglakad ito, parang may iniindang masakit. Kaya hindi ko napigilan na tanungin ito. Mama, ika lang po. Parang hirap na po kayo sa paglakad ah. Na paano po ba kayo? Tanong ko sa matanda na may gustong ibang parating sa matanda. Hindi naman umimik ang matanda at nagpatuloy lamang ito sa kanyang paglalakad. Hanggang sa nagsalita ang isa ko namang kaibigan. Aba, baka hirap sa paglakad yan dahil sa sugat na tamo kanina. Saad pa ng kaibigan ko sa matanda. Nagulat na lamang kami nang bigla na lamang lumingon at nagsalita ang matanda. Ngunit ang kakaiba ay namumula ang mga mata nito habang nanlilisik. Kung ayaw niyong mapahamak, mas mabuti pang itikom niyo na ang inyong mga bibig dahil baka hindi ako makatimpi at ang mga lamang loob niyo ang kakainin ko. Uwi ka ng matanda. Kaya naman napaatras kami at nagkabanggaan dahil sa takot. Ilang segundo lang kami hindi napatingin sa matanda ay bigla itong nawala na parang bula o maglaho. Ilang segundo lang kami hindi napatingin sa matanda ay bigla itong nawala na parang bula kong maglaho. Doon namin nakumpirma na hindi isang pangkaraniwan ang matanda. Bugkos, isa nga itong mabagsik na aswang sa ranso. Ayaw na sana naming ipagpatuloy pa ang paglalakad patungo sa paanan ng bundok. Ngunit dahil sa malapit na lamang kami at ilang minuto lamang ang lalakarin, ay minabuti naming pinagpatuloy ang paglalakad hanggang sa marating namin ang paanan ng bundok.
At doon ay may nakita kaming isang kubo at may naririnig kami na parang ingay ng isang hayop. Kung hindi ako nagkakamali, ay huni po iyon ng isang baka. Kaya dali-dali namin itong pinuntahan at doon ay natagpuan namin ang alaga naming baka na nakatali ito sa isang kahoy at nakatali ito na napakaikli lamang na kahit pag-upo ng hayop ay hindi nito magawa. Kaya siguro ito umiyak dahil sa napakahigpit ng pagkatali nito. Nang matapos namin mapakawala ang alaga naming hayop, ay bigla na lamang kami nakarinig ng isang napakalakas na huni ng tiktik. Dali-dali na kaming bumalik sa lugar kung saan kami muli magkita-kita ng aking ina at ama. At tamang-tama lang ang aming pagkarating dahil sina ina at ama ay patungo na rin sa lugar. Ilang segundo lang kami hindi napatingin sa matanda ay bigla itong nawala na parang bulakong maglaho. Doon namin nakumpirma na hindi isang pangkaraniwan ang matanda. Bugkos, isa nga itong mabagsik na aswang sa ranso. Ayaw na sana naming ipagpatuloy pa ang paglalakad patungo sa paanan ng bundok. Ngunit dahil sa malapit na lamang kami at ilang minuto lamang ang lalakarin, ay minabuti naming pinagpatuloy ang paglalakad hanggang sa marating namin ang paanan ng bundok. At doon ay may nakita kaming isang kubo at may naririnig kami na parang ingay ng isang hayop. Kung hindi ako nagkakamali, ay huni po iyon ng isang baka. Kaya dali-dali namin itong pinuntahan at doon ay natagpuan namin ang alaga naming baka na nakatali ito sa isang kahoy at nakatali ito na napakaikli lamang na kahit pag-upo ng hayop ay hindi nito magawa. Kaya siguro ito umiyak dahil sa napakahigpit ng pagkatali nito. Nang matapos namin mapakawala ang alaga naming hayop, ay bigla na lamang kami nakarinig ng isang napakalakas na huni ng tiktik. Dali-dali na kaming bumalik sa lugar kung saan kami muli magkita-kita ng aking ina at ama. At tamang-tama lang ang aming pagkarating dahil sina ina at ama ay patungo na rin sa lugar. Labis naman ang pagpasalamat namin sa itaas dahil walang may masamang nangyari sa amin at nahanap na rin namin ang alaga naming hayop. At bago kami umuwi, ay ibinahagi namin ang mga nangyari sa amin sa aking mga magulang na ang patungkol sa matanda na isa itong aswang. Simula nang makita namin ang matanda sa totoo nitong anyo, ay hindi na namin ito nakita o nakasalubong pa sa tuwing tutungo kami sa ranso. Kahit mga pangyayari na may nawawalang baka o di kaya may matatagpuan na wakwak na ang bituka ng mga alagang baka sa ranso, ay hindi na naulit pa. Kaya sa ngayon, ang aming mga alagang baka ay iniiwan na lamang namin ito sa gitna ng taniman ng mais sa ranso. Dahil simula na mawala ang matanda sa ranso. Hanggang dito na lamang ang aking kwento patungkol sa matanda. Sana inyong nagustuhan ang naging karanasan ko patungkol sa aswang.